itong nangyaring pagbubunyag ni Senator Marcoleta, kung saan sinabi po niya na minuminuto, ura-urada ang pagtawag kay Senator Jinggoy Estrada, pag-pressure kay Senator Joel Villanueva, at pati kay Senator Chis Escudero, na lumipat na dito sa unsi-unsihan group na hawak ni Marcos at nila Romualdez na mga senador para mawasak ng tuluyan itong tinaguriang 13 brave new senators. At ano po ang kapalit, mga kababayan? Malinaw po ang tinumbok ni Senator Marcoleta. Ang kapalit, hindi na po kakasuhan. Sana si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero. Kung lumipat po sila, magiging 14, 14 ang magiging bilang ng bagong majority. So makokontrol muli, madidiktahan at mamanipulate nila Marcos at Romualdez ang magiging direksyon at pamunuan ng Senado. So, ito po ang nangyari kung bakit si Senator Jinggoy Estrada ay itinuloy na sampahan ng kaso ng ombudsman sapagkat nagsisilbi pong bastonero, tagapaglatigo ni Marcos Jr. sa mga senador o mga politiko na ayaw sumunod sa gusto niya na tumiklop at tumahimik at wag nang makialam pa dito sa tinatawag na mga flood control investigation na ito o mga pagsisiwalat sa iskandalo ng korupsyon na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos Jr. at nila Romualdez. So itinuloy ni Boying Rimulya ang kanyang pagsasampa ng kaso sa utos siyempre ni Marcos upang madurog at unti-unting malagasan ang bilang ng mga tinaguriang the 13 brave senators. So, iyan na, nagkabistuhan na. Sinong tumatawag? Ano ang purpose ng pagtawag? At bakit hindi natuloy na lumipat si Senator Jinggoy Estrada? Simple lang po, either yan si Tito Soto, sila Ping Lacson, o yung grupo na nagsisilbi na tulay, halimbawa si Gatchalian o kaya si pwede rin si GBARC to, mga kababayan, basta anybody from there o baka pati nga sa Malacanang. Hindi lang nagsasalita si Jinggoy Estrada kasi nagtitimpi siya na wag lalong lumakas pa ang banggaan, pero hindi na nakapagpigil pa si Senator Marcoleta. Ibinunyag niya na ganun po ang pinagdadaanan na pressure ng mga kongresista or mga senador rather na tinatarget ni Marcos at nila Romualdez gamit si Boying Rimulya na paluhurin at lumpuin at paralisahin upang maagaw muli at masabotahe ang pamunuan sa Senado. Ayan. So, mabuti at nanindigan po si Senator Jinggoy Estrada despite of the very, very hard and serious pressure na ginawa laban sa kanya, hindi siya nagpatinag. Ipinagpatuloy niya ang pagtindig at ang pagtatanggol sa dangal at integridad ng Senado. Ganon din po sana ang ating ini-expect mula kay Senator Joel Villanueva at kay Senator Chis Escudero, sapagkat target na rin po sila na sasampahan ng kaso nila Boying Rimulya. Si Senator Marcoleta, sabi niya, mukhang hindi na nila ako mapipiga, hindi na nila ako mapakiusapan, kaya itinuloy na rin ang pagsasampa ng gawa-gawang kaso laban sa akin. Ano po ang ipinapakita nito, mga kababayan? Tatlong bagay kagad. That number one, nangingialam si Marcos sa takbo, sa pamunuan at internal na mga nangyayari sa Senado. Which is, yan po ay hindi tama at kung susukatin yan sa constitutional democracy natin na mayroon pong umiiral na separation of powers, mali po at baluktot itong ginagawa ni Marcos. Hindi niya man aaminin pero huling-huli sa kanya mga sinasabi. Iniinsulto niya si Senator Bato de la Rosa.
fugitive from justice daw. Samantalang hindi pa nagbibigay ng paghahatol at desisyon ang Korte Suprema kung valid at enforceable ang warrant na inilabas ng ICC sa Pilipinas. Pero kung tratuhin niya ni Marcos Jr. si Bato de la Rosa, ay parang hindi senador na inihalal ng taong bayan. Ang pagtrato niya kay Senator Bato de la Rosa ay parang kriminal. Siya na ang korte, si Marcos Jr., siya pa ang executor or executioner. No? Talagang baluktot mag-isip si Marcos na hindi niya kinikilala ang independence o ang pagiging malaya ng Senado. Nangialam din siya sa kanyang opinyon na dapat daw kung ikaw ay fugitive from justice, hindi ka dapat payagang bumoto kung wala ka sa loob ng session hall ng Senado. Biglang naging interesado ka. Alam na namin yan dahil gusto mo hindi matutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation para hindi sumambulat ang iskandalo ng pagbubunyag sa lalim at lawak ng sindikato na kinasasangkutan ninyo ng iyong pinsan na si Romualdez. Kaya ayaw mo na magkaroon ng amendment sa loob ng mga rules ng Senado na wala kang pakialam in the first place. Ayan, ito po yung binabanggit ni Senator Marcoleta na mga pressure. No? Antakin mo, presidente ka, nagdidikta ka sa Senado, hindi pwede yon. The Senate, as part of Congress and the legislative body or legislative branch of government, is not under the office of the President. It is a co-equal, ulitin ko it is a co-equal na branch of government na hindi pwedeng diktahan, kontrolin o i-manipulate ng executive o ng legislative. Magkahiwalay po sila, subalit mayroon silang sariling mga mandato na nakasaad sa Constitution. So walang pakialam si Marcos kung magkaroon ng amendment to the rules sa loob ng Senado, sapagkat yan ay exclusive at nararapat lamang bilang tungkulin at bilang pananagutan ng Senado sa kanyang sariling institusyon. Walang pakialam dyan si Marcos kahit presidente pa siya. Ayon, pangalawa, binira niya rin ang mga sinasabi niya naggulo sa Senado, na ngayon lang daw niya nakita na naging magulo ang Senado. Ngayon lang siyempre naging magulo yan at naging puno ng mga kabalaswasan at katarantaduhan dahil ipinag-utos mo. Pinag-utos mo sa NBI at kila Trillanes na lumusob sa Senado para ipagsapilitan ang iligal na pagkuha, pagdukot, pagpapatapon, supposedly, laban sa isang aktibo na senador sa katauhan ni Senator Bato de la Rosa. Kung hindi mo ginawa yon at hindi mo yon pinapanindigan, duwag ka naman no? Duwag ka palagi at sinungaling. Hindi ka lang sangkot sa pagturo ng iyong kapatid sa lulong sa droga. Sabi niya ni Senator Amy, lulong ka daw sa droga, ay sangkot ka pa sa malawakang mga anomalya at mga pangangamkam at paglimas ng kabanang bayan sa pamamagitan ng panunumbalik ng pandarambong at kurakot sa panahon na ikaw ang presidente. Ngayon, hindi mo rin aaminin na gustong-gusto mo talaga ng pagtakpan itong mga nangyayari sa Senado, pero ikaw ang pasimuno at para lalabasin niya na kaguluhan na ito ay hindi daw niya nakita kagaya ng panahon na siya ay senador pa. Siyempre, wala ka namang ginawa yata sa Senado ng senador ka, kundi matulog. Nasasangkot ka pa nga sa Napoles scandal na pinag-ariglo lang ng asawa mo at ni Paquito Ochoa. Ayun, sa mga ulat, yan po ang mga naging record mo noong senador ka. Nagtutulog-tulog ka lang naman daw sa pansitan. Kitang-kita naman kung papaano. Hindi mo naintindihan that you don't have any business at all para pakialaman mo at komentaryuhan mo at diktahan mo ang mga nagaganap sa Senado, na ikaw din ang pasimuno kung bakit nagkakagulo sila sa Senado. Sinampahan nyo na ng kaso si Senator Robin Padilla. Ano ba ang kasalanan ni Senator Robin Padilla? Mayroon ba siyang obstruction of justice dahil ang banyagang entity na ICC ay gustong ipa-aresto si Bato de la Rosa? Saan ang obstruction of justice doon? Walang kaso o walang warrant of arrest na kinakaharap
si Senator Bato de la Rosa saang mangkorte sa Pilipinas. So where's the obstruction of justice on the part of Senator Robin Padilla? Sa ICC? Hindi tayo member ng ICC. Wala tayong treaty obligation sa ICC simula pa noong March 2019. O ano ang pananagutan ni Senator Robin Padilla? Di po ba? Overacting. OA talaga itong si Marcos. Ngayon, si Senator Marcoleta, dahil may mga nag-donate daw sa kanya bago pa ang halalan at ginamit niya sa kampanya, yun daw ay graft and corrupt practices and plunder. Wow! Bakit dinismiss ng COMELEC yan? Wala sila nakikitang paglabag sa Omnibus Election Code. At kung pag-uusapan ang mga aktibong opisyal ng gobyerno na tumatakbo din po at nakakatanggap ng mga donations during campaign or during their candidacy, ubos lahat ng mga politiko sa Pilipinas sapagkat incumbent sila, the same time tumatakbo during election period at tumatanggap din sila ng mga donation. Pero alam natin po na yan ay utos yan ni Marcos. Hindi naman gagalaw na parang kulukoy at tarantado si Boying Rimulya na inaabuso niya ang poder niya kung hindi po yan ipinag-uutos at kinukonsinti ni Marcos para lumpuin at paralisahin po ang political opposition sa Pilipinas. Ngayon, ito na ibinulgar ni Senator Marcoleta that indeed ang tuloy-tuloy na pag-pressure kay Senator Jinggoy Estrada na mawawala ang kaso niya. Hindi siya kakasuhan, basta lumipat lang siya at makipag-cooperate dito sa Unsi-Unsihan Group. Alam po natin na ang Unsi-Unsihan Group, mga tuta ni Marcos at ni Romualdez. Tagapagtabon-tabon at tagapagtakip po ng malawakang iskandalo na kinasasangkutan nila Marcos at Romualdez. Ang 1.9 trillion pesos na nagkawalaan ng mga pundo sa tinatawag nilang flood control projects. Wala namang project pero dumating ang baha at bumaha din ang limpak-limpak na maleta ng pera dito sa grupo nila Marcos at nila Romualdez. Ayan. Pangalawa, mga kababayan, nais natin ditong i-emphasize na itong pag-pressure sa mga senador na bumubuo sa majority bloc, Senator Jinggoy Estrada, pinipressure, minuminuto, ura-urada, sabi ni Senator Marcoleta. Si Senator Joel Villanueva, ganun din po ang bargaining ng grupo nila Marcos. Just cross over and then nothing will happen to the cases against you. Ano to? Takutan? Ano to? Bribery? Via drop the cases or drop to your knees and surrender? Kalokohan talaga, di ba? At ang pangatlo na nakikita natin dito ay desperado talaga si Marcos Jr. na manumbalik muli ang kaniyang kapasidad na diktahan at kontrolin at imanipula ang Senado na hindi na niya kayang gawin ngayon kasi nagkaroon ng bagong majority block in the Senate. At ito nga ang resulta, mabubuksan na sa June 4 kung wala nang harang na legal o ano pa mang katarantaduhang gagawin ang unsi-unsihan ng mga senador ni Marcos Jr., magsisimula na po ang tinatawag na subcommittee of the Senate Blue Ribbon Committee na nakapokus lang sa flood control anomaly and scam investigation na pamumunuan po ng Vice Chairperson ng Senate Committee for Blue Ribbon, si Senator Rodante Marcoleta.